Yo, what's up mga kabarangay? Welcome back dito po sa Toy TV Sports at Ginebra Channel. Well, mabilisan na lang po itong ating topic for today. Game 2 ng Bakbakang Ginebra, San Miguel. San Miguel, Reres back. Alright. At ito pa, binasag po ng Ginebra ang kanilang 10-game winning streak. Ito kaya San Miguel, babasagin din pabalik. Ha? Babawi ba sila? O walang bawi sa Game 2? Yan po ang ating pag-uusapan at makapa-shoutout. Bago po yan, magpapasalamat muna ako sa inyo mga followers natin. 2K na tayo! At going strong po ang YouTube. Diba? 700 na lang, 20K na. Maraming salamat po sa inyo lahat. Alright, so dito na po tayo sa ating gustong pag-usapan muna. Okay. Bakbakang Ginebra. At ito pong San Miguel Beermen. Game 2 na po mga boss. Okay. So, recap po. Mabilis ang recap na nangyari Okay. Nakalamang na po ng 8 puntos itong San Miguel na turn things around nila. Okay. Nung naunahan sila ng Ginebra. Pero ang Ginebra po nakabalik sa pamamagitan po ni Ralph Koo at ito pong si Torres. Yung iba po nagsasabi swerte, yung iba magic bunot. Hindi kayo marunong magbasa o kaya hindi kayo taga Ginebra kaya hindi nyo alam yung mga pagbabago na nangyayari. Style yon, sistema yon, walang swerte doon, walang magic bunot doon. Okay? Dahil lahat po ng pinapasok ni Coach Tim Cone, maliban kay Pinto, ay parte ng sistema, nakaplano lahat yon. Okay? So ganun po. Alright. So, best player po dyan, of course, si Abarrientos. The reigning best player of the game. Okay? Best player of the game. Yeah. The last game and at the same time, player of the week at rookie of the year. Okay. So, ngayon po, sa second game, I'm not expecting him to be openly take shots like what he did in game 1. No, I'm not expecting it, no. Dahil sigurado na po na hihigpitan na ito na San Miguel. Okay. Alright. Sa kabilang dako naman po, Junmar Fajardo. That's it. Okay. Yan lang po ang kailangang or ang sa tingin ko ang gagawing adjustment ng Ginebra sa kanya lang. So, sabi nga ni Norbert Torres, no, they will watch the video again. Titignan na naman nila saan sila nagkamali. Kasi boss, nabanggit ko na to dati, galing kay Coach Tim Cone nito at sarili ko obserbasyon. Kapag po talaga nag-rebound ng ganyan na si Junmar at operate or control niya na yung ilalim, mahirapan po talagang manalo ang kahit sinong koponan. Yun yung sinasabi natin. Kaya nga po ako, right after the game, nagulat pa rin ako how they win. Alright. So, syempre, automatic, sistema. So, ngayon, yan ang tinitignan ko, na maaari ding basagin ng San Miguel, yung sistema nila. The system of Ginebra, kailangan ma-interrupt yan. Dahil yan nagdadala sa kanila. Dahil pag kukumparahin mo po yung personnel ng dalawang koponan, mas solid po ang San Miguel. Kasi nga, may Junmar Fajardo. Mas solid sila. Tanggapin natin yan sa Barangay Ginebra. Yung second 5 nila mga boss, nasabi ko sa page kanina na gagalaw yan. Siguradong, delikado yung isa dyan. Pag lumabas ang dila niyan, tapos ang boxing. Okay, kidding aside. Yung lineup na yan, yung Trolliano na yan, yung si, Chuami Chongson. Actually, maganda nilaro ni Chongson, di po ba? Nagulat na lang ako, hindi siya pinasok ulit, katulad ng ginawa sa kanya nung una siyang pinasok. Tsaka si Jeron Teng, hindi rin pinapasok, si Rosales yung pinasok. So, alam naman natin. So, alam na ng Ginebra kagad, Tulad nga na sinasabi ko dito, kapag pinapasok yung Rosales, anong mission yan? Mag 3-point shot. Kaya po talagang I can say na ready po talaga ang Ginebra, Sa ngayon, game 2, siguradong po yan. Sobrang ready sila. Malamang po, nakapagpahinga na rin yung katawan nito ni Torres dahil sobrang bugbog ito. At expect po natin
na may changes dito sa lineup na San Miguel, no? Malamang sa first 5 nila, maaaring hugutin nila si Ross, no? Kasi alam ko naman, ang gusto lang gawin dyan ni Coach Leo, mabalanse. Meron silang 2 offensive player and at the same time, meron pong isang defensive, po. Kaso nga lang, mga boss, no? Para sa akin, it's either yan, si Trollano or si Cruz. Kung gusto mo kagad ng early points, no? But tignan po natin, no? Pero ako pakiramdam ko, yan ang isa sa mga adjustment na gagawin ng San Miguel. Sabi ko nga po, sa post ko rin po sa Facebook kanina, is yung balasa din po ng tao, no? Nagkaroon ng masyadong pantay na matches katulad ni Kahilig at ni Ku. Tingin ko titignan din ito ni Coach Leo, no? Alright. So yan po ang ating sa tingin lang. Napakarami po natin gusto ditong pag-usapan, no? Sa susunod na content, itutuloy po natin, mga bossing. Okay? Shoutout na po tayo. Okay? Mag-shoutout na po tayo. So, kanina po, binabasa ko yung mga comment po ni Ma'am Yam dahil mahaba po yung kanyang comment. Malaman po talaga, po. Alright? Ito po. Tutuloy na po natin. First half daw po, malakas daw si Fajardo. Di mo ba napansin, binabad siya ng gusto sa first half? Di naman yan robot, kaya pagdating ng third at last quarter, di makakasabayan. Kaya kagabi, nanalo ang Jenkins dito dahil kukuyugin to nila Scotty sa depensa. Ayun nga, di nakasabay sa takbuhan. Okay. In fairness, kapag nakapagpahinga si Junmar, naiiwan naman niya si Japet, di po ba? So, yan po yung ating obserbasyon dyan, no? Pero pagka, yun nga, pagod, kaya siguro, no, pinahinga siya bago mag-start yung fourth quarter kasi nga, ibababad na naman siya or binabad na naman siya sa fourth quarter, di po ba? Alright? Maganda, nakauna tambakan sila ng Jenkins. Napigilan si Scotty sa mga tatlo nito, pass break pa. Yun nga po, no? Alright. So, give a credit din, of course, kay Scotty Thompson dahil nga po, he consistently hit 3-point shots, no? 3 beses po, di ba, sa first quarter. Dahilan po yun para mag-seesaw battle sa first quarter, di po ba? Tapos na-sustain na po ng second 5 ng Barangay. Alright? Okay, kay Neil tayo, ha? Next game, SMB win all one na. Tignan po natin, Sir Neil, ha? Alright? Inaasahan ko na yung retaliation dito na San Miguel. Pero napaka-exciting kung panoorin ng adjustment dito ni Coach Tim ko. My honest personal view, sabi ni Ron, about the semi-series Barangay Ginebra versus SMB. For Barangay, it's Junmar is the big problem for CTC. Medyo may hirapan ng Barangay Ginebra kapag hindi makuha ng help sa sentro to help Japet to contain Junmar. Kitang-kita na po yan, sir, nung first game pa lang, no? Kitang-kita na yan at talagang hirap po talaga sila. Nakita naman natin, di ba? Fifth foul yung dalawa, si Rosario at si Aguilar. Tapos sobrang sakit naman po ng katawan ng inaabot nito ni Torres, no. Alright. Dito po tayo, ha, sa Bernard de Limos. Okay, game 1 pa lang yan, di pa sigurado Ginebra. Di pa naman po. It's gonna be a long series, no. Kasi nga po best of 7 ito, di po ba? Maunang 4 na panalo. So, matagal pa po itong pinag-uusapan natin. Alright. Pero every game, no, mahalagang pag-usapan, di po ba? Alright. Dito tayo kay Erwin Reyes. Nakita na ng Ginebra ang weakness sa San Miguel. Pagurin si Junmar at play good defense. Alam niyo po, sa nakita ko din sa Ginebra, no, inaano po nila, dinedelay po nila yung setup ng play na San Miguel. Di po ba? Napapansin niyo po ba yun? Kaya napuputukan sila, no, ng 24 shot clock violation. So, isa rin po yan sa defensive strategy ng Ginebra, no? At malay nyo, mas mahigpit pa dyan. Baka nga full court press all the way ang tapos takbuhan nila. Actually, yung comment po ni Sir Seb Sarmenta, nagkaano sila doon ni Coach Magsanok, no? Di sila nagkatugma. Kasi nga, ang sinabi ni Seb Sarmenta, mas komportable Ginebra sa half-court set, no? Yung kay Magsanok naman, push the ball, push the ball.
So, yun po kasi talaga yung bentahe ng Ginebra dito. Takbuhan mo ang San Miguel. At yan po yung ginagawa ng Ginebra. They're pushing the ball for every opportunity. Yung time po na nakahabol na San Miguel, medyo naglaylo po ang Ginebra doon. No? So, ano pong ibig ko sabihin nito? Tuloy lang yan dapat. Ratsyada. Alright? Dominador Padua Benavides. Nasa na yung nagsasabi na masweep ang Ginebra? Wala na sila, nagtago na sila pag ganyan, no? Mga haters, wala po, naka-leave na po sila niyan, no? Congrats daw sa Ginebra, no? Sabi po ni Melanio Varula. Richard Darila, hindi makakatira ng 3 points si Torres kung meron nagbabantay. Nasaan ang bantay ni Torres? At ni kung wala, iniwanan nila. Ano po kasi yan, sir? Yun nga sinasabi natin dito, strategy. Di ba sabi ko sa inyo sa nakaraang content, kung sino po ang mapapasailalim, no, ng gameplay ng kahit sino sa kanila, sila po yung matatalo. Sa pagkakataong ito, San Miguel po yung pumailalim sa gameplay ni Coach Tim Con. No? Ang positive lang nangyari sa San Miguel, Junmar Pajardo, which is matagal ko na sinasabi dito, no. San Miguel is Junmar. Ganun lang po kasimple yan. Sa kanya lahat nagsisimula 'Di ba? Nakita niyo yung ginagawa nila, yung pick and roll, high post ni Junmar, low post ni Junmar, 'di ba? Doon nagsisimula sila Ngayon ang ginagawa na ng Ginebra, maaga pa lang pine-prevent na 'yon. Kaya nangyayari, sira ang diskarte ng San Miguel. Nagmamadali sila bandang huli. Di ba? Yun ang nangyayari. So, sistema, diskarte, no? Yan ang lamang ng Ginebra dito so far. Okay? So, yan po ang ating napag-usapan. Shoutout po kay Sir Josh Pineda, okay? Sir Codwaldo Prasdilla, Ma'am Minerva Limba, okay? Kay Sir Rain Nyengasca Sr., ha? Shoutout po sa inyo. Magbabalik po ako sa susunod pa. No, marami pa tayong pag-uusapan bago ang laro ng Ginebra San Miguel dito sa Doy TV Sports Ginebra Channel. Maraming salamat po. Stay safe po, guys. Salamat po sa panonood. Subscribe na para sa mga susunod na basketball at boxing videos.